Pilipinas, ito po ang The Working President at kami ay maghahatid sa inyo ng mga balita tungkol sa mga pangyayari dito sa Malacanang at sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Good news sa mga kapwa kong babae dahil naisabatas na ang Magna Carta of Women noong Biyernes, August 14. Pinirmahan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act No. 9710 o Magna Carta of Women sa Malacanang Palace. Kasama niya sa pagpirma ang ilan sa proponents nito kabilang sina Senator Juan Miguel Zubiri na kumakatawan sa Senado at Representative Nanette Castelo Daza at Congressman Raul Del Mar para naman sa Kongreso. Ang batas na ito ay tuluyang nag-aalis ng diskriminasyon sa mga kababaihan at magbibigay ng pantay na pagkilala sa social, economic, political, cultural at gender rights nating mga babae. Hapon din noong August 14 nang bumisita sa ating bansa si Thailand Prime Minister Abhisit Wejjajiwa. Malugod na tinanggap ng Pangulo ang punong ministro at kanyang delegasyon sa Bahay Pangarap ng Malacanang Park. Matagal nang magkaibigan ng ating bansa at Thailand. Sa katunayan, ipinagdiriwang ngayong taon ang 60th year ng RP-Thailand bilateral relations. Kaya naman ayon kay Prime Minister Wejjajiwa, higit pa nilang paiigtingin ang mutual relations sa Pilipinas. Patuloy silang tatanggap ng trade and investments mula sa ating bansa para ipakita ang kanilang pakikipagtulungan sa gitna ng global economic crisis. Kasama na rin dyan ang pagtataguyod sa industriya ng turismo sa pagitan ng dalawang bansa. Kamakailan lang ay nagkaroon ng matinding engkwentro ang ating mga sundalo sa grupong Abu Sayyaf sa bayan ng Tipo-Tipo sa Basilan. Nakikiramay po kami sa mga pamilyang naiwan ng 23 sundalong nasawi rito. Ipinag-utos na ng Pangulo ang ganap na pagpuksa sa teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Kanya na ring inatasan ang mga departamento ng Social Welfare at Agriculture para tulungan ang mga IDPs o Internally Displaced Persons para muling makabalik sa kanilang maayos na pamumuhay. Noong nakaraang linggo ay natunghayan ninyo ang infrastructure projects sa Eastern Visayas na lubos na nakatulong sa ating mga kababayan doon. Ngayon naman ay ipagpapatuloy natin ang aming ulat sa iba pang infrastructure projects ng ating Pangulo sa Region 8, ang daan sa kaunlaran, tulay sa kinabukasan. Para sa atin ito. Dito sa lalawigan ng Biliran ay puspusan ang pagsasagawa ng mga pump priming projects ng DPWH. Ang Biliran Circumferential Road na may habang 111 kilometers ay kasalukuyang isinasaayos. Umaabot na sa 250 million pesos ang inilaang pondo para masemento ang kahabaan nito. Kasama na riyan ang improvement ng access road patungong Port of Naval at Maripipi. 20 milyon naman ang inilaan para sa rehabilitasyon ng Biliran Bridge. Ngayong mga projects natin dito, the Biliran Engineering District is going full speed under the thrust na driving development through progressive public works. At saka yung mga ano natin noon, the miserable state of our road network before ay yun ang cause ng yung development ay nag-stagnate. Ngayon, with these pump priming projects na programa ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, iba na ang situation. At talagang masayang-masaya kami at ang mga taga-Biliranons sa tulong ni PJMA, ni Gloria Macapagal Arroyo at saka ni Congressman Glenn Chong at saka kay Secretary John Evdani
Department of Public Works and Highways. Pasalamat po kami na sa ngayon na maganda na ang daan. Dahil sa kanila, sa tulong nila, we're so much happy and proud of them. And very much thankful about this nga nakonkrito na ang Circumferential Road sa Biliran. Ito ang dating lubak-lubak, maalikabok at maputik na kalsada noon na sa pagsisikap ng pamahalaan ay patag at sementado na ngayon. Maging ang mga coastal areas ay maganda na rin ang daan. Maginhawa na, di lamang sa mga residente kundi maging sa mga turista at mamumuhunan na nais magnegosyo sa lalawigan. Ngayon, upon completion of these pump priming projects, mag-provide tayo ng safer and faster transport of goods and services isa yon advantage. Generate employment opportunities, more employment opportunities, promote economic growth, and also nag-provide siya ng higher opportunities in terms of fishing, agriculture, and other livelihood projects. Samantala, di pa huhuli ang lalawigan ng Leyte pagdating sa mabilis at epektibong pagsasakatuparan ng mga pump priming projects ni Pangulong Gloria. Dito sa 3 distrito, tulay, kalsada at school building ang agarang tinapos ng 3rd Engineering District ng DPWH. Legacy Bridge, tapos na po ito. Supposed to be yung completed niya ay dapat sa December, pero natapos ito kagad ng July. Mayroon tayong mga kalsada na natapos na rin. Bali yung mga nakabibinipisyon yung mga tao dito. Itong tulay na ito nagkukunik ng Liti-Liti at saka Kalupian. Lahat sila ay nakakapag-travel na ng maayos, madali na silang makapagpadala ng mga farm products nila papuntang market para maibenta nila yung nakukuha nila sa farm. Yung mga guro, noong wala pa itong tulay, saka sira-sira. Naku, naghihirap yun, nakapambut lang yun sila. Ngayon na mayroon na, parang nakikinabangan na talaga sa sinataming go with the trend of time. So maraming salamat kay Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. May panawagan ko lang sa mga tao na sana ay tulungan natin yung mga taong nagbigay ng mga proyekto dito sa ating bayan at saka imbes na pagkukutsain natin itong mga kung ano man ang mga negatibo, pagtulong-tulungan natin. Dahil kung wala rin tayo, mga residente dito sa distrito, wala rin yan mga proyekto niya yan. Kaya sa akin lang, ako nagpapasalamat sa mga taong nasa likod ng mga kaunlaran ito, mga proyekto dito sa Tercero Distrito o dito sa munisipyo ng Liti-Liti. Ang paaralan ng mga ito dito sa Barangay Ugbon na dati 2 classrooms lamang ay nadagdagan pa ng 3 sa pamamagitan ng school building project ng pamahalaan. Nagpasalamat ako kay President Gloria Macapagal-Arroyo sa lahat ng mga infrastructure project na ibinigay niya sa munisipyo namin, sa bayan namin, at hindi lang sa munisipyo ng Leyte, kundi sa entire district of Leyte. So, at saka nagpasalamat din ako kay Congressman Andy Salvacion. So, hangad ng mga taga Leyte, hangad ng inyong lingkod, Vice Mayor Yeye Apasible, na mas marami pang mga project na matanggap o maibigay ng Malacanang at saka DPWH sa Municipality of Leyte, sa munisipyo namin. So, thank you, Madam President.